Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabulong balita ngayong araw. Tinututulan ng ilang kongresista na maging state witness ang mag-asawang Diskaya sa maanumalyang flood control projects dahil sa paniniwalang hindi ito nagsasabi ng buong katotohanan. Kung si dating Senadora at Justice Secretary na si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang tatanungin, malabong pumasa bilang state witness ang mag-asawang Diskaya. Tinanong ng kongresista si Curly Diskaya sa ikalawang pagdinig ng House Infra Committee o Infracom noong Martes kung may iba pa itong hindi pinangalanan na politiko o opisyal ng gobyerno na nakakakuha rin ng kickbacks mula sa kanila at dawit sa anomalya pero wala na itong idinagdag. Kung si House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon naman ang tatanungin, walang tsansa maging state witness ang Diskaya dahil kasing guilty sila umano ng mga politiko at DPWH officials na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Maaring more than one person ang pwedeng ituring na most guilty. Hindi lang isang tao ang pwedeng maging most guilty, lalo na pag ganito, na it's conspiracy, a grand conspiracy of corruption, large-scale corruption. And nasa gitna siya. So, hindi po ako naniniwala sa ngayon, hindi po na dapat siya na maging state witness. Hataw Balita ngayon! Inihayag ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na umalis na siya sa kinabibilangang National Unity Party dahil sa umano'y internal conflict at bumaba sa pwesto bilang House Assistant Majority Leader. Ito'y matapos umano siya ang paghinalaang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay House Speaker Martin Romualdez, bagay na itinanggi nito. Gayunman, naniniwalang neophyte lawmaker dapat kasama si Speaker Martin Romualdez sa dapat imbestigahan kaugnay ng mga anomalya sa flood control public funds. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Bakit po? Because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Hataw Balita ngayon! Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isa niya sa personalidad na sangkot sa anomalya, si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ang dahilan na karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Itinanggi naman ni Representative Co ang pagdawit sa kanya ni Magalong kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. Hataw Balita ngayon! Ikinababahala ni House Infrastructure Committee on Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang paglipat ng kustodiya kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center patungong Pasay City Jail. Umapila ang kongresista na ikonsidera ng Senado ang desisyon nito, lalo na at mabibigat ang naging testimonya ni Hernandez laban sa dalawang senador na iniuugnay sa maanumalyang proyektong pang-imprastruktura sa Bulacan. Gate pa nito, mas masisiguro ng Senado at Kongreso ang seguridad nito kung nasa PNP Custodial Center si Hernandez. Kailangan nating maglinaw na yung pong Bryce Hernandez po ay hindi po akusado pa. Siya po ay nananatiling resource person, cited in contempt sa Senado at hindi ho cited in contempt na may protected custody sa House of Representatives. So, ang panawagan ho natin
sa kabuuan po ng Senado, sana pag-isipan pong muli. I-reconsider po itong desisyon na ito dahil I think meron hong magiging mabigat na banta sa buhay po ni Bryce Hernandez kung ililipat siya mula sa PNP Custodial Center papunta po sa Pasay City Jail. Hataw Balita ngayon. Mas talamak ang paghingi ng kickback ng ilang politiko at mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kasalukuyang administrasyon. Ito ay pinahayag ni Attorney Cornelio Samaniego III, tagapagsalita at isa sa mga abogado na mag-asawang Curly at Sara Disgaya. Anya, simula pa man sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at sumunod na mga administrasyon, mayroon ng ganitong kalakaran sa gobyerno. Sinubukan umano nila magsumbong, ngunit hindi ito inaksyonan ng gobyerno. Bilang katunayan, ipinapalathala din ito sa pahayagan na isa sa mga dala nilang ebidensya sa Kongreso at Senado. Mga nakaraan, bakit hindi niya pinangalanan? Sinumbong niya, okay? Sinumbong niya sa iba, kaya lang hindi inaksyonan. Nagpadyaryo siya, okay, sinabi naman niya sa testimony niya kahapon, hindi binabanggit yung mga pangalan. Pero binabanggit niya kung anong departamento. Di ba? For example, sa Region 4A, meron siyang binanggit na regional director, parang ganon. So, yun, meron pa siyang nabanggit, napatay na. Hataw Balita ngayon. Muling sumulat sa Department of Justice si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para sa hiling na paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Sa sulat nakasaad na kasama sa dapat isama sa ILBO si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na kanyang pinalitan. Kasama rin si Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke at mga opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ayon sa DPWH, ang paglalabas ng ILBO ay upang huwag magkaroon ng antala sa mga isinasagawang investigasyon at mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Hataw Balita ngayon. Pagpapaliwanagin ng Bureau of Customs sa BOC ang mahigit 10 nilang dati at kasalukuyang tauhan kaugnay ng hinihinalang smuggled luxury vehicles ng pamilya Discaya. Padadalhan ang mga ito ng show cause order bilang mga itinuturing na persons of interests. Tiniyak ng BOC na mananagot ang mga ito kapag napatunayang mayroon silang kasalanan. Karamihan sa mga ito ay nasa Cebu, Batangas at National Capital Region. Sa 30 luxury vehicles na pamilya Discaya na nasa kustodiya ngayon ng BOC, 8 umano rito ang posibleng smuggled o ipinuslit sa bansa. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, we will have to make even our own people accountable. Hindi naman exempted porke taga-BOC. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. May kinalaman ito sa paggamit umano nila ng peking driver's license na ipinapakita tuwing nagkakasino sila. Kasama na inisyuhan ng SCO sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas, dating Bulacan Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez alias Marvin de Guzman. Gayon din sina Assistant District Engineer JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion, Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park at Engineer Edric San Diego. More importantly, we'd like to know yung route, saan galing to, no? Baka naman galing rin dito yan or somewhere else, no? We'd like to trace back, we'd like to investigate it even deeper para it might be a new source of fake documents. So gusto namin makita po yan, no? Hataw Balita ngayon. Iginit naman ng Cebu Governor
Pamela Baricuatro na hindi bigay ng contractor ang ginagamit niyang bulletproof na Land Cruiser. Ayon sa tinaguriang People's Governor, ito ay ipinahiram lamang sa kanya ng kaibigang abogado mula pa noong panahon ng pangangampanya. Ito ay bilang seguridad dahil sa mga natatanggap niyang banta sa kanyang buhay. Sa kanyang press conference kahapon, ipinakita ng gobernadora ang isang dokumento o lisensya bilang patunay na hindi niya pag-aari ang sasakyan. It's an old Land Cruiser that I've been using since the campaign. Ipausla na sa family friend nga lawyer. So muna, nagdako diri sa license para makita mo nga di karante ang nagpaus na ako. Daan na intaw na akong gigamit, no? Hataw Balita ngayon. Padadalhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC si Lawrence Lubiano, ang kontraktor na umaming nagbigay ng donasyon kay Senator Francis Chis Escudero noong 2022 national and local elections. Si Lubiano ay kasama sa mayroon ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inisyu ng Department of Justice at ang kanyang kumpanya ay kabilang sa 11 binanggit ng Pangulo na sangkot sa flood control projects. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, batay sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Escudero, 30 million pesos ang ibinigay sa kanya ni Lubiano noong 2022 elections. Batay sa Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal ang pagbibigay ng kontribusyon para sa election o mula sa isang tao o korporasyon na kontratista sa pamahalaan. Gusto naming makuha ang kanyang panig. Maganda na yun para mapagbigyan naman siya in a formal inquiry na katulad sa amin, maipaliwanag ang kanyang panig sa bagay na yan. Hataw Balita ngayon. Kumpiyansa sa Executive Secretary Lucas Bersamin na walang banta sa katatagan ng gobyerno kahit iba't ibang ahensya na ang nadadawit sa issue ng anomalya sa flood control projects. Pero nababahala ang opisyal sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay sa gitna ng pagsisiwalat ng mga impormasyon kaugnay ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Habang lumalabas na rin ang pangalan ng ilang mga senador at kongresista na sangkot umano sa anomalya. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be stabilizing, destabilizing. But I don't see any threats. Hataw Balita ngayon. Tinawag ni Professor Jerry Lanusa, sociologist ng University of the Philippines, Diliman, na balintuna sa realidad at pawang crocodile tears o hindi sinserong luha ang pagiging emosyonal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang pinag-uusapan ang mga maanumalyang flood control project sa bansa. Sa pananaw niya ng isang sociologist, hindi matatapos ang problema sa korupsyon hanggat walang napaparusahan. Dismayado anya siya sa nangyayari dahil ang perang kanyang pinagpaguran ay napunta sa mga proyektong palpak o kaya naman sa mga di umano'y bulsa ng iilang walang pakialam sa paghihirap ng taong bayan. Para naman sa ilang ordinaryong mamamayan, nais nila ng hustisya kaya dapat managot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa mga anomalya sa proyekto ng gobyerno. Actually, yung naiyak siya, nasasabihin niya na ramdam ko, yung hirap nyo, mga manggagawa. Iniisip ko sa sarili ko, bakit naranasan mo ba kahit isang oras o isang araw sa buhay mo na hindi makauwi, stranded ka, na nahirapan kang sumisid o lumangoy sa baha? Never. Not even nung siya ay na-exile sa Hawaii. Spoon-fed yan eh. Kailangan may managot talaga. Bawat isa, kung sino man may mga kagagawan dyan na mga politiko o politician, or kung hindi, kahit hindi politician, managot sila at may makulong dapat. Yung nangyayari ngayon na bilyon-bilyon na nawawalang pera, galing nga sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, isa ako dun sa mga Pilipinong nagtatrabaho na dapat lahat ng
mga taxes, nakikita ng taong bayan kung saan napupunta. We're not suffering because of the baha, we're suffering because of these greedy corrupt politicians. So, yeah, dapat may managot. Hindi pa naman ako nagtatrabaho, pero naawa lang po ako sa mga lumalaban ng patas, sa mga nagbabayad ng tax. Ang pangit po kasi, di ba pinaghirapan ng tao tapos nanakawin lang po nila. Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa 2.59 million ang walang trabaho. Nitong Hulyo o July 2025, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 5.3% unemployment rate, mas mataas kaysa sa nakaraang taon. Kasabay nito, bumaba naman ang employment rate sa 94.7% habang pumalo sa 14.8%. Ang unemployment rate o katumbas ng 6.8 billion na mga Pilipino na bagamat may trabaho ay naghahanap pa ng dagdag na oras o dagdag na kita. Gumagawa ang pamahalaan ng paraan para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Isa sa mga hakbang ay ang inilunsad na job fair ng Civil Service Commission sa SM Baguio bilang bahagi ng selebrasyon ng 125th Civil Service Month. Hindi lang ngayong taon but several years na. May seasonality kasi tayo. So pag fourth quarter, October, November, December, pag malapit na tayo dun sa December, talagang tumataas na yung employed persons natin. We saw that already in the several years, no? Since when I was a child, gusto ko pa talaga sa government na po talaga mag-work. Para na rin makatulong na rin sa aking mga pamilya dahil yun din talaga yung gusto nila. Gusto ko rin naman po talaga. Nandito pa ako ngayon kasi this is a great opportunity na rin po para ayan po, mag-apply na po and to be part within the government. Actually, hindi po ito yung first time na nag-apply ako sa government, but unfortunately hindi ako natanggap before. So I'm actually looking for any opportunity here now. So it is actually important for me personally to apply sa government para din magamit ko yung license ko and also to serve people as well. Hataw Balita ngayon. Napapansin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na bumababa ng bilang ng violators ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa tala ng MMDA, as of September 8, nasa 65,918 ang recorded NCAP violators, ngunit nasa 36,255 lamang sa mga ito ang validated na lumabag sa traffic rules. Samantala, nag-ikot na kahapon ang bagong grupo ng MMDA na STAG o ang Swift Traffic Action Group na pinapangunahan ni retired Colonel Edison Bong Nebriha para manghuli ng mga traffic violator. Gagamit ang mga ito ng body-worn cameras sa panghuhuli. Binubuo ito ng mga tauhan ng MMDA na lula ng motorsiklo na mag-iikot sa main thoroughfare at mabuhay lane sa Metro Manila. Ang isa lang pong maganda pababa po ng pababa, yung pong pumapasok sa bus lane. Pababa po ng pababa, even VIPs. Dahil nai-issuean din po sila ng ticket. So makikita nyo, meron kami mga body-worn cameras. Yan yung gagamitin natin for non-contact apprehension. And of course, may mga high-risk traffic violations na katulad ng mga walang helmet, nakachinelas, o kaya reckless driving. We still need to apprehend physically. Magpapadala ang Canada ng $2.6 million bilang humanitarian aid sa mga mamamayan ng Pakistan na apektado ng baha at ng mga lumikas sa Afghanistan. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Nakikipagbaka simula Hunyo ang Pakistan sa baha at malakas na ulan. Naapektuhan na ang nasa 4 na milyong mamamayan kung saan mahigit 700 na ang naulat na nasawi. Ayon kay Randip Sarai, Secretary of State for International Development, magpapadala rin ang Canada ng 2 million sa UN Refugee Agency sa Pakistan. Pangunahing sumusuporta ang ahensya sa mga Afghan refugees at nagbibigay din ang emergency relief.
Dagdag ni Saray, 350,000 ay ibibigay sa Save the Children Canada para magbigay ng serbisyo tulad ng emergency shelter, tubig at hygiene. Ang natitirang 250,000 ay isusuporta sa relief work ng Pakistan Red Crescent Society. Nakaranas ang Pakistan ng pagtaas ng bilang ng malalaking natural disaster na ayon sa mga eksperto ay dulot ng climate change. Nauna nang nagbigay ng tulong ang Canada sa Pakistan noong 2022 sa halagang 58 million dahil sa baha noon sa bansa. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Isa sa ilalim sa Korte Suprema ng Estados Unidos ang legalidad ng malawakang taripa ni US President Donald Trump. Nakataya rito ang $1 trilyon sa mga susunod na taon at ang kapangyarihan ng Pangulo na magpatupad ng taripa sa ilalim ng batas hinggil sa national emergency. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Nakatakdang pagdiskusyonan ng mga mahistrado ng US Supreme Court ang pag-apela ng Department of Justice hingil sa desisyon ng Court of Appeals sa malawakang taripa ni US President Donald Trump. Ito ay matapos ideklara ng mababang hukuman na lumampas si President Trump sa kanyang otoridad nang ipataw ang mga taripa. Inaasahang itatalaga ang oral arguments sa unang linggo ng Nobyembre. Una nang nagdesisyon ang Court of Appeals sa Washington, D.C. noong Agosto 29 na hindi maaaring gamitin ni President Trump ang International Emergency Economic Powers Act o IEEPA para sa malawakang taripa. Nagpasya ito na ang kapangyarihan sa pagpapataw ng taripa ay nasa Kongreso at hindi sa Pangulo lamang. Sa kabila nito, sinabi ng Congressional Budget Office na ang mga taripa ni President Trump ay maaaring magpababa ng deficit ng bansa na hanggang $4 trilyong sa loob ng isang dekada. Miguel Ray De Leon, humahataw sa balita ngayon. Pasok na sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 ang mga kupunan ng undefeated na AFP Cavaliers at Judiciary Mages matapos ang bakbakan sa hard court kahapon sa Amoranto Arena sa Quezon City. Samantala, eliminated na ang Executive Branch Commanders matapos silang tambakan ng Ombudsman Graf Buster. Si JP Nunez, humahataw. Unti-unti nang nagiging malinaw kung sino ang mga kupunang aabante sa semifinals mula sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa first game ng triple-header match nitong Miyerkules, September 10, sa Amoranto Arena sa Quezon City, nagtuos ang undefeated na AFP Cavaliers at GSIS Furies na nasa third spot. First quarter pa lang, ilang fast break na ang naipasok ng AFP Cavaliers mula sa mga pasa ni Commander Paul Carbajal. 7 turnover at 4 na field goal naman ang nagawa ng GSIS Furies, dahilan para maaga silang matambakan ng AFP Cavaliers sa pagtatapos ng first quarter sa score na 9-26. Sa second quarter, nagpatuloy pa ang pagputok ng AFP Cavaliers kung saan naitala ang biggest lead na 27 points. Habang sa third quarter naman, naitala ang biggest lead na 39 points sa kabuuan ng laro. Sa last quarter, hindi na talaga umubra ang diskarte ng GSIS Furies na naggumit ng mas maraming turnover habang lahat ng 11 players ng AFP Cavaliers ay nakapag-ambag ng puntos. Final score, 57-86. Lamang ng 29 points ang AFP Cavaliers. Best player of the game si Commander Paul Carbajal na nagtala ng 22 points, 7 rebounds, 2 assists, 6 steals at 3 blocks. Nagkataon lang na maganda yung execution namin ng plays and at the same time parang minamalas din sila sa offense. So, yun nakikita ko. Hindi naman sa na-intimidate sila. Makikita nyo naman talagang
laban din talaga, malakas din yung kalaban namin. Yun lang, siguro hindi lang pumapasok yung mga plays nila na ginagawa. Sa second game, dikit ang naging simula ng bakbakan ng rookie team na BJMP Greyhounds at ng Judiciary Magis na nasa second spot. Sa simula pa lang ng bakbakan, una pang nakakuha ng advantage ang Judiciary Magis matapos ang first 10 minute of action, 16-18. Pero pagpasok ng second quarter, ipinakita na ng BJMP Greyhounds ang kanilang puwersa para mag-bounce back. Umalagwa sila ng 14-4 run sa unang 4 na minuto pa lang ng second quarter. 3 manlalaro ng BJMP Greyhounds ang nag-ambag para panatilihin ang kanilang kalamangan hanggang sa pagtunog ng buzzer. Double-digit score ang ibinuslo ni na Jail Superintendent Ricky Pegalan, Jail Superintendent Cassius Verbo at Jail Chief Inspector Luis Fajardo na may combined score na 50 points. Hindi umubra ang double-digit scoring ng Judiciary Magis mula kina Attorney Romel Nardo na nagtala ng 11 points at ni Attorney Quijano Laure na may 13 points. Final score 76-67 in favor of BJMP Greyhounds. Ang rookie team na BJMP Greyhounds ang nagpatikim ng unang talo sa Judiciary Magis sa quarterfinals. Ikalawang talo naman ito ng Judiciary Magis sa kabuuan ng season. Best player of the game si Jail Superintendent Ricky Pegalan na umambag ng 28 points sa kanilang koponan. We have to bounce back from our loss from the AFP last Sunday po. Kaya talagang sabi namin, if we want to proceed to the next stage, which is the semifinals, it's a must to wins yung dalawang remaining games po namin, including this one. At sa last game, tuluyan ng sinarhan ng Ombudsman Graph Busters ang pag-asa ng Executive Branch Commanders na makapasok pa sa semifinals. Na-dominate ng Ombudsman Graph Busters ang naging bakbakan sa hardcourt kung saan mula pa lang sa first quarter ay double-digit lead na ang kanilang iniwan sa Executive Branch Commanders. Hindi na nakahabol ang Executive Branch Commanders at nagtapos ang laban sa final score na 64-82. Lamang ng 18 points ang Ombudsman Graph Busters. Best player of the game ang leading scorer na si Attorney Armando Sanchez na kumamada ng 17 points at 2 steal. Na-relieve kami. Actually, pressure na sa mga players dahil 3 sunod-sunod na pa natalo ang nakuha namin. And then sabi namin, mas win na talaga dito sa game at saka sa subsequent. Matapos ang mga aksyong tagpo sa quarterfinals game sa nag-iisang liga ng mga public servants, pasok na sa semifinals ang AFP Cavaliers na walang dungis ang win-loss record na 9-0. Gayon din ang Judiciary Magis na may 7 panalo at 2 talo. Umangat sa third spot ang Ombudsman Graph Busters habang nananatili sa fourth spot ang BJMP Greyhounds na kapwa mayroong 6-3 win-loss record. Nasa 5th spot na ang GSIS Furies mula sa 3rd spot. 6th spot naman ang PNP Responders at 7th spot ang DOJ Beacons na pare-parehong may 5-4 win-loss record. Habang ang Executive Branch Commanders ay eliminated na para umabante sa semifinals sa kanilang 4-5 win-loss record. Nakatakda ang second to the last sets of games sa susunod na linggo, September 14 sa Paco Arena sa Maynila. Unang magtutuos ang Ombudsman Graph Busters kontra sa DOJ Beacons para sa kanilang huling game schedules sa quarterfinals. Susundan naman ito ng BJMP Greyhounds kontra Executive Branch Commanders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity!
JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, September 11. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, September 11, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil itong binantayan nating low pressure area dito sa eastern section ng Luzon ay tuluyan ng nalusaw. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies lalo na dito sa may Luzon at Visayas. Ito pong easterlies ay yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito rin po yung nagdadala ng init at alinsangan lalo na po sa umaga at hapon po natin. Sa ngayon, meron din tayong minomonitor na cloud cluster dito sa east ng ating Mindanao at patuloy po natin itong i-monitor kung magiging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin dulot ng easterlies ay makakaranas pa rin na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa, particularly dito sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa may Marinduque. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may tsansa po ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Kung ugaliin po natin i-check yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory, mga rainfall advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, Lawag at Tuguegarao 24 to 32 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ng 17 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, aasahan natin maaliwalas na panahon din ang kanilang mararanasan pero mainit at maalinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon din, and then mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na rin sa mga eastern section ng Visayas at Mindanao at yung mga localized thunderstorm din po natin. Ugaliin po natin magdala ng payong pananggalang po sa init at mga pag-ulan na rin lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan, Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin 26 to 32 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Cebu. Asahan natin sa Tacloban ng 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 23 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Davao, 26 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialists, Chanel Dominguez. Chanel, magandang umaga. Maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Matapos ang 3 taong paghahanap, nasa kustodiya na ngayon ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Mindanao Field Unit Cotabato ang 2 suspect na itinuturing gunmen sa pagpatay kay dating Cotabato City Police Director Police Colonel Ronel de la Cruz Balquin. Kinilala ang mga suspect na sina Salem Edu at Berting Abdullah, kapwa tubong Cotabato City. Inilabas ang warrant of arrest laban sa kanila ni Judge Annabel Piang ng Regional Trial Court Branch 13. Ayon sa pulisya, matagal nang pinaghahanap ang dalawa bago nasa kote sa Surigao City. Itinanggi naman ng mga suspect ang kaso. Naitala ang pamamaril kay Balquin noong March 19, 2022 habang nakaupo ito sa harap ng sasakyan ng lokal na pamahalaan. Hataw Balita ngayon!
Namahagi naman ng liquid fertilizer sa mga magsasaka ng palay sa Lamitan, Basilan ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Office of the City Agriculture o OCA at National Irrigation Administration o NINIA, Zambasulta. Direktang nakinabang ang mga miyembro ng Lacosa at Balimosa Irrigators Association sa ginanap na distribution sa post-harvest facility. Ayon sa MAFAR, bahagi ito na magtutulungan ng mga ahensya upang palakasin ang produksyon ng palay at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ipinahayag din ng MAFAR at OCA na kasunod nito ang mga seminar sa makabagong pamamaraan ng pagtatanim habang binibigyan din ng NIA ang kanilang papel sa pagkokonekta ng irigasyon at farm support programs. Ang inisyatiba ay nakikitang magandang halimbawa ng pagtutulungan ng mga ahensya para sa pagpapaunlad ng agrikultura sa Basilan. Hataw Balita ngayon! Itatayo ang bagong pasilidad para sa PWD sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. September 8, araw ng Lunes, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa 4.7 million pesos PWD's building na ipatutupad ng Zamboanga o Zambo JA Builders sa ilalim ng pangangasiwa ng DPWH 9. Ang proyekto ay magbibigay sa mga PWD ng mas maayos na access sa serbisyo at mas malaking oportunidad para sa empowerment. Nagpasalamat naman si barangay officials ng Sinunok sa lokal ng pamahalaan at mga katuwang sa proyekto na makikinabang ang mga PWD at kanilang pamilya. Hataw Balita ngayon! Sumailalim sa pagsasanay sa tamang pangangalaga at pagpapalaki ng kalabaw ang 4 na former rebels sa Cagayan bilang paghahanda sa kanilang napiling kabuhayan. Si Ryan Salatandol, humahataw! Pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang Orientation on the Management of Carabao Racing Kamakalawa. Idinaos ito sa Halfway House, Bangag, Sub-Capital Office, Bayan ng Lalo, Cagayan. Naglalayon itong ihanda ang mga FR sa kanilang iminumungkahing proyektong pangkabuhayan. Bahagi ito ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan, kung saan ang PSWDO ang katuwang sa pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga FRs. Dito matutulungan silang makabahagi sa lipunan at mamuhay ng payapa at produktibo sa kanilang komunidad. Ayon kay Elvira M. Layos, FR Program Coordinator ng PSWDO, isinagawa noong Hulyo 19, 2025 ang profiling at assessment interview sa 4 na FR mula sa bayan ng Rizal. Lumabas na interesado sila sa Carabao Racing bilang kanilang mapagkakakitaan, kaya't agad itong itinugon ng PSWDO sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa training, nagbahagi ng mga kaalaman tungkol sa wastong pagpapakain, pangangalaga sa kalusugan at pamamahala ng kalabaw upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng naturang kabuhayan. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Arestado ang 3 individual matapos ang isang rescue operation sa mga biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi. Si MJ Vasquez, sumahataw. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 individual kasunod ng matagumpay na rescue operation ng mga otoridad sa 27 babae na biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi. Kinilala ang mga sospek na sina Hashim Sanilin, Asanudin Nursida at Halon Muzamil, habang ang kanilang mga biktima ay nagmula pa sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon. Nabuko ang modus ng mga sospek matapos maghain ng reklamo ang isa sa mga biktima dahil sa halip na diretso sa Cambodia, inutusan silang dumaan sa Maynila to Zamboanga at Tawi-Tawi to Malaysia at pagkatapos ay sa Cambodia. Kinukumpiska rin umano ang kanilang pasaporte at papatawan ng mabigat na penalty kung hindi matapos ang 1 taong kontrata.
nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act at ang RA 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Ayan. May shout out. Oo, tama. Umpisahan na natin. O baka Amigo Sherwin. Sige, pwede. Mauna ka na. Sige, ito may Emma Chikuhara. Good morning. Hataw Balita Ngayon. God bless from Japan. Nelson Ramos, good morning. Hataw Balita Ngayon. Rogelio Manuel, good morning po. Hataw Balita Ngayon. Watching from Quirino Province. God bless po. Rohel Magsino, good morning. Good morning. Ayan, from California, USA. Lourdes Alegria. Hataw Balita Ngayon from Tikay, Malolos, Bulacan. Ayan. Rosita Nebrida, good morning. Hataw Balita. Ayan. At sa iba't ibang panig ng mundo, mga kasambahay. Gusto ko rin na shoutout. Siyempre, unahin ko na dito si Christian, si Jerickson, si Josa Ibanez, si Carl, ayan, Rodrigo, JC, Jen, Justin, Nars, Arian, Brownies, meron na tayo Brownies, Adet, ayan, si George Magdalosa, at syempre si Alex Togonon, ayan, Amigo Sherwin, kayo naman po. Yung mga suki natin, sila Hener Aliparo ng Cabuyao, Laguna, sila Jocelyn Gutierrez ng Calamba, Laguna, yung tita ko, tita Nene La Pastora, laging nanonood yan bago pumasok sa munisipyo. Ayan, syempre ang aking unika iha, si Elisea, gising na yan, at ang aking may bahay, si Glenda. Ayan. Mayroon pa tayo. Sabi ni Adet, pwede ba naman Adet? Sige, Adet, magandang umaga. Of course, mga kasambahay, shout out sa lahat ng mga nakikinig sa Radyo La Verdad. Okay na? Opo na. Sige, si Mami Beth Rason tsaka si Edad. Ayan, happy viewing po. At shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 4 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 78, Talatang 7. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.